Ayan. Musta na kayo dyan, mga solid ka DDS, mga kababayan ko dyan no, sa Pilipinas, mga kapwa ko OFW, saan man kayong dako ng daigdig ngayon, musta na kayo dyan, no? Sang bansa man kayo naroroon ngayon, musta na kayo dyan. At ito, biyernes ngayon, pahinga na naman tayo, araw ng pahinga, dito lang sa kwarto. Ito no, pag-uusapan natin yung napanood ko lang no, napanood ko ito sa video ni Epipanyo Labrador. Itong vlogger na malaking tao ito, malaking tao na walang laman ang ulo, makapag-vlog lang na wala namang mga katotohanan, walang ano no, walang basihan. At laking tao nito. Ano nyo, tignan nyo dyan, makikita nyo rin yan. Pero laging nakatakip ng muka. Laking tao pero walang bayag. Yung mga salita niya, puro walang kabuluhan. Ito nga no, pinaparatangan niya si Inday Sara na tungkol sa keso may ibang lalaki daw si Inday Sara. Basketball player daw. Ulol nga ito eh. Hindi natin alam kung saan niya nakukuha, ini-invento niyang mga salita, no. Masakit yung mga ano, yung mga salitang sinasabi niya, no. Kabastusan na eh. Ulol nga itong taong to. Keso ito no, may mga pare-pares na rin naman tayo, may mga partner sa buhay o may mga nasa tamang gulang na tayo. Yung pinapakalat nitong balita, keso may ibang lalaki si Inday Sara at malaking tao, keso baka hindi na raw kontento doon sa asawa, kaya attorney man sino ba tong asawa ni Inday Sara? Manscarpio. So baka hindi na raw nasisiyahan doon, nasasarapan doon. Naghanap daw ng iba, malaking tao at siguro malaki rin ang pag-aari. Alam na natin yan. No? Na keso baka doon, sarapan doon. Ulol nga itong tarantado itong taong to. Kung ano-anong sinasabi. At panoorin nyo na lang no, mga kababayan, mga ka-DDS. Panoorin nyo itong, pag napanood nyo itong vlog nitong Epipanyo Labrador, talagang nakakagalit. Walang kredibilidad yung mga sinasabi nito, makapag-vlog lang, hindi natin alam kung ano. Ito hindi ko alam no kung pwedeng sampahan ni Inday Sara ng kaso ito no, kasi si Inday Sara nasa ilalim pa ng pamahalaan natin ngayon. Kaya lang personal ito eh, personal na banat ito eh. Siguro na wala namang basihan, baka ano ito, baka pwede. Pero yung asawa niya, si Attorney Manscarpio, pwede itong maaring pwede itong sampahan niya ng kaso kasi dinamay siya eh. Paul ito dahil walang basihan at asawa niya itong binanatan, yung binabanatan sa vlog. At siya, damay siya. Sinabi niya pang sinabi pa nitong Epipanyo na ito
Labrador. Keso baka hindi na nasisiyahan sa asawa niya, kay Mans Castro. Baka maliit at hindi na ulol nga. Pag napanood niyo yung video, nandun pa nagba-vlog ano sa harapan ng may pausok. At so parang naiiyak na raw siya. Kung hindi ba naman ulol, hindi ka maiiyak, diyan ka nag-vlog sa harapan ng usok, di maiiyak ka talaga. Ano nga, malaking tao na walang laman ang ulo nito. Laging naka-face mask. Takot mabulgar yung muka. Palibasa, puro kasinungalingan ang sinasabi nito. Kaya ikaw, Epipanyo Labrador, ihanda mo yung sarili mo dyan sa mga pinagsasabi mo na walang basihan. Baka makalaboso ka. Tayo, nagsasalita tayo, no? Basihan natin yung mga sa balita, yung syempre sa media. May mga ano talaga yan dahil galing talaga sa mga ano yan, sa mga tao nga nagsasalita dahil sa media yan. Hindi naman tayo rito nagsasalita ng gawa-gawa lang, no? Itong Epipanyo Labrador na to, ito pa ang mabigat. Talagang gusto lang magkapera. Kasi nanawagan pa kay BBM at kay Tambaluslos. Nanawagan pa na baka naman pwede nyo ang bigyan kahit piso. Alam na natin. Alam na natin, no, na pera ang pakay nito. Kaya ito, pag sinakyan ito kasi ano lang din makikita natin, no, mahirap lang din kasi sabi niya nga kahit pang ilaw lang, makikita natin yung ano niya rin, kapwa katulad rin natin na mahirap lang sa buhay. Nanghihingi ng tulong, ng pera. Nanghihingi ka ng pera, bakit hindi ka dumirektang manghingi ng pera? Bakit kailangan mo pang manira ng ganyan na sa taong gumagawa ng kaayusan at ng maayos? Bakit kailangan mong magsalita ng ganyan? Masasakit na ano yan, no, na salita. Di baling murahin ka kesa sa sabihan ka nito, yung lumalabas na parang puta si BP Sara. Keso malaking tao. Baka doon nasarapan na ron sa sa kabit niya. Doon sa bagong lalaki. Hindi na natutuwa doon sa hindi na nasasarapan doon sa asawa kay Mans Castro. Mantakin mo itong mga sinasabi nito, mga paratang niya na walang katuturan. Kaya ikaw, Epipanyo Labrador, no, ihanda mo ang sarili mo pagka hinabol ka nitong mag-asawa. O baka kahit si Attorney Mans na lang, no, yung asawa, dahil dinawit mo at asawa niya talaga itong si Inday Sara, yung pinaparatangan mo ng walang basihan. Kaya maaari kang makulong dito. Eto, pinapanawagan natin si Senator Risa Hontiveros. Ito, ito. Paninirang puri ito. Ngayon, ipatawag mo rin yung Epipanyo Labrador na yan. Sige nga. Hindi mo maipapatawag ito kasi pabor ka sa mga pabor ka sa mga basurang tao. Hindi mo tsaka galit ka kay Inday Sara, galit kayo sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya ito, no, tama yung sinasabi ni Inday Sara, pero hindi naman maapektuhan yung
mga Duterte dito, no, si Inday Sara. Hindi may maapektuhan kasi sinabi niya na ano eh, sinabi niya nga sa ano niya, no, nung pinaratangan siya na silang mag-ama, yung sa pumasok sila sa bakuran ni Pastor Apollo Kibuloy, na paglabas nila may dalang mga bag na laman ay baril. Nagpahayag na siya rito, no, hindi na siya magtataka kung may mga lalabas pa na issue na paparatangan sila ng kung ano-ano. Kasi ito, ano naman talaga maliwanag na paninirang puri ito. Paninira sa pangalan nila. Ito, hindi na tayo magtataka, no? Kung sakasakaling etong taong ito na yung si Epipanyo Labrador, pag biglang yumaman at lumaki ang bahay at nagkapera at panay na ang banat sa mga Duterte, alam na natin na na bigyan na ito ng panggasolina, na bayaran na ito. Abangan natin. Kasi yung mga yung mga vlogger ngayon na maraming mga DDS vlogger na mga walang prinsipyo at kredibilidad, na pera lang ang mahalaga. Andun ngayon sa mga sa mga trapong politiko. Andun kalatambalos-los ngayon sa administrasyon, kumakampi kasi nga may pera Pera ang labanan. Si Nino Barsaga, tignan mo yan si Nino Barsaga, Parang siya ang pinakaulo ng ng vlogger na mga kakampi ng nitong administrasyon ngayon. Samantalang noon matindi makipaglaban yan sa mga Duterte. Solid Inday Sara yan. Solid kay Tatay Digong yan noon. Nung si Tatay Digong pang nakaupo. Nung hindi pa tumatakbo si Inday Sara, pag nagbablog ito, yung wall niya puno ng ni Inday Sara ng picture. At humihingi ito, no, si Nino Barsaga noon ng mga tulong kala Senator Bongo sa mga tinutulungan ng mga wheelchair, mga kung ano diyan sa Baguio, no, sa iba't ibang rin. Solid DDS ito dati. Pero ngayon, palibasa nga yung tsuhin niya, congressman din, dyan sa Cavite, ni Barsaga, Congressman Barsaga din yan. Siguro hawak na rin sa leeg nitong ni Tambaloslos at syempre ano rin ito, pera din. Kita mo si Ninyo ngayon. Dati ngayon naninilaw na. May mga alahas na rin sa katawan. Hindi natin malaman. Dati binabanatan ito si sila Banat Bay, si Coach Oli, tsaka si Boss Dada, na tumatanggap ng pera sa mga OFW kung saan-saan. Ngayon ito, imposible naman na walang nagpapakapi dito. Walang nagbibigay dito na ganyan na. Kaya yan, panahon lang yan no. Panahon ninyo ngayon, panahon nila ngayon. Pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi hindi naman lahat sabi nga ang kasinungalingan hindi naman mananaig yan Kaya abangan na lang natin. Pero yung yung mga paratang kay Inday Sara masyadong foul ito no, na walang basihan ni Epipanyo Labrador. Tignan natin kung anong gagawin nila ng side Inday Sara dito kasi pambabastos na ito Pambabastos, paninirang puri na walang basehan. Okay lang kung totoo Okay lang kung katulad ni Abaloslos. Masyadong nagmamalinis. Hindi naman siya tinira ni Mayor Baste.
Eh, tas tinira niya si Mayor Basti nung sinabi ni Mayor Basti sa Cebu. Yung kay Mayor Basti, kung tutuusin, may basihan yun. Keso kailangan ng dapat ano ka hindi niya naman diretsang pinangalanan, no? Pero si Mayor Basti lang naman ang local, ron mayor ng Davao. Tsaka, kredibilidad. Ayun, may lumabas na picture niya. Bagay, matagal na yun, no? 2009 pa yun. Sinasabi, 2009 pa at mutya ng, yun, ng Mandaluyong. Yung nakayapos nga siya, no? Nakatalikod yung babae sa kanya. Ang question dito ngayon, ang tanong dito ngayon, nangyari ba yun? Wala ka pang asawa? Ayun, ang tinatanong ng iba ngayon. Ngayon, kredibilidad, ang sinasabi mo, respeto. Ayan. Kaya mahirap magbato ng putik, nang hindi naman tayo ganun, hindi naman tayo, lahat naman tayo makasalanan. Hindi naman lahat, yung iba talaga walang kasalanan. Ako, aminin ko sa sarili ko, talagang makasalanan din ako. Noon yun. Pero lahat ng yun, abang maaga pa, binago ko na. Mahirap din na hanggang sa pagtanda natin, pag wala na tayo ng oras ng pagbabago, tsaka pa tayo maisipan natin ng pagbabago, no? Kaya karamihan naman sa atin, may mga, pagkakamali sa buhay. May mga pagkakasala. Pero pwede naman nating ituwid yun at gumawa tayo ng maayos. Pero wag tayong gumagawa tayo ngayon ng kalokohan tapos babato tayo sa iba ng nagmamalinis tayo. O ayan, ngayon binabalikan ka, abalos. Okay lang daw, sabi nung iba, na mabasa ko sa sa ibang vlog, sa ibang mga comment section na okay lang yung nangyari na yun, 2009 pa yun 2009 ba wala ka pang asawa? O yun. At ang tanong, baka siyempre ngayon na marami ng edit-edit ngayon. Yan ba, totoo? O baka na-edit lang din ng iba yung picture na yan. Ayun. Kaya, mahirap mahirap malinis tayo tapos may mga katarantaduhan din tayong ginagawa. Mahirap. Yung wag tayo masyadong ako yung punto ko lang dito. Ito sa pagsasalita ko, sa pagbablog ko. Pumapanig lang tayo sa katotohanan dito ng nakikita natin. Ako, nakikita ko naman itong mga Duterte na maayos. Pagkawang gawa, makatao, makabayan. Ako, taga Luzon ako. Hindi ako taga Davao. Pero matagal na akong taga-subaybay ng mga Duterte. Kaya eto nga, balik tayo ron kay Epipanyo Labrador na to, no? Epipanyo Labrador. Pag tuloy-tuloy ang mga banat mo at nag-iba ang buhay mo, nagkaroon ka ng magandang buhay, alam na namin yan. Pero, sabihin ko sa'yo, sa laki ng katawan mong yan, mahirap yung perang galing sa kawalang hiyaan mo na pag nagkapera ka at galing sa kawalang hiyaan, baka singilin ka ng tadhana, yung laki ng katawan mong yan, baka maging kalansay ka bigla na hindi ka kayang isalba ng pera na pinagkunan mo kawalang hiyaan. Kaya abangan na lang namin. Pero abangan mo rin ang maaring
gawin sa iyo na baka sampahan ka ng kaso ng ni Attorney Man Scarpio. Attorney pa man din yan. Si Inday Sara, attorney din yan. Masyadong foul, paninirang puri yung ginawa mo. Tsaka walang basihan. Buti sana kung may mga ebidensya kang nilalabas eh. Kaya lang, ang sayo, gusto mo lang magkapere. Gusto mo lang ng instant money na sa laki ng katawan mong yan, ba't hindi ka magtrabaho? Hindi mo naman pwedeng i-deny na ano, na hindi pera ang ano mo, ang gusto mo sa pagbablog mo dahil doon mismo sa video mo na yan eh. Humihingi ka ng pera kay ano, kay BBM na tulungan ka at kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez. O di ibig sabihin eh pera-pera. Eh, tandaan mo yan, abangan mo yung mangyayari sa iyo. Mapakulong ka diyan. At yung perang bigyan ka man nila ng malaking pera, eh sa laki ng katawan mong yan, pag siningil ka ng tadhana, ng karma, eh baka umimpis bigla yan. Tandaan mo yan. Makontento ka na sa kung anong buhay ka ngayon. Kung gusto mong umangat sa buhay, magtrabaho ka na maayos. Laki-laki ng katawan mo eh. Pero wag yung ganyan. Maninira ka ng kapwa mo nang wala kang basihan, nang walang tandaan mo yan. Kaya ito no, mga solid kadides, mga kababayan no, mga kapwa ko OFW. Ito, wag tayong maniniwala dito sa mga paninira ng mga bayarang vlogger, mga vlogger ng mga basura na may mai-vlog lang kahit na makasira ng kapwa na ano, eh, huwag tayong basta-basta maniniwala. Kilala natin ang mga solid DDS, hindi bayaran yan. Hindi tayo bayaran. Hindi tayo, tsaka ang mga Duterte, hindi naman kayang magbayad niyan eh. Wala namang mga pera din yan eh. Kita mo si Tatay Digong, napakasimple ng buhay. Eh kung meron man silang konti, eh yan, mga yan, ang tatagal sa serbisyo niya, no? Ang tatagal sa serbisyo. Tapos may trabaho, abogado, attorney, yung mga trabaho nila eh magaganda yung trabaho nila kaya hindi rin natin pwedeng husgahan na wala silang naipundar kahit papano. Kita mo si Tatay Digong mula pa 84 pa yata. Naging mayor yan. Naging presidente. Tignan mo naman yung buhay. Napakapayak. Hindi mo masasabi na maluhong mga tao kasi napakasimpleng buhay lang ang ano nila. Nakikita natin sa kanila kaya imposible naman na imposible yung mga binibintang nyo na mga nangungurakot, makikita naman sa serbisyo, no? At hindi mamahalin ng tao ang mga Duterte. Hindi natin sila mamahalin kung wala tayong nakita sa kanila na prinsipyo, pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa ating mga tao, no? Kaya mga kababayan, mga solid ka DDS, no? Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga ulol na mga ito, sa mga trapong tao.
politiko. Tignan natin yung gawa ng mga politikong maayos. Yun lang, no? Mga solid ka-DDS. Mga kapwa ko OFW, mga mahal kong kababayan, ingat tayong lahat. At God bless. Ingat tayo lagi. Mga solid DDS. Tuloy lang tayo. Walang bibitaw. Huwag tayong papakasilaw sa mga pera-pera ng mga administrasyon dyan, mga politiko dyan, mga congressman na mga. Di baling magtrabaho tayo, maliit lang sahod natin, basta maayos. Katulog tayo ng mahimbing, wala tayong kalaban. Yun lang, no, mga solid ka-DDS, mga kababayan. Mga kapwa ko OFW, mag-ingat tayo lagi, no.